PP. Oras. Eksakto, en punto. 6:03 in the morning. Yo. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sumayaw na rin ng cha-cha-cha ang Senado, ngunit nakatuon ito sa political provisions, partikular sa term extension. Para sa mga halal na opisyal kabilang ang Pangulo at pangalawang Pangulo na manggagaling sa single party ticket para ibalanse ang tinatawag daw pong leadership stability at democratic continuity. Ito ang pinakamatinding lead na nabasa ko sa kasaysayan eh. Oo, talaga. Atindi. Ito pa. Ito pa. Iniharap ni Senator Robin Padilla ang resolution of both houses. Number 5. Para palang soup ito, ano? Resolution of both houses number 5. Kasunod ng deklarasyon ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa agenda ng Kamara ang cha-cha-cha. Yan. Sa susunod na taon, ngunit nakatuon naman ito sa mga probisyong pang-ekonomiya. Sa isinusulong na cha-cha ni Senator Padilla, papayagan daw po ang presidente at vice-presidente na magsilbi ng 2 termino. Sa ngayon kasi kumbatsero, yung vice president lang ang pwedeng mag-second term eh. Ngunit ang 6 na taon ay igagaya sa Amerika na 4 na taon lamang. Sa ngayon kasi kumbatsero ay 6 na taon. At 1 term lamang. Nais din itong madagdagan ang bilang ng mga senador. Aba. Ito na. Mula sa 24 ay gagawin ng 54. 54? 54. Ito po yung mga nationally elected. Yung 24. Yung 24. At yung karagdagang 30 ay ihahalal mula sa legislative regions o per region na. Yung dagdag na 30. Ayun. So magkakaroon tayo. Kung matutupad ito, meron tayong 24 nationally elected senators at 30 regional senators. Kung ikaw ba'y nationally elected senator, gusto mo bang kasing kategorya mo lang yung regionally elected? Maganda. Sa gastusan pa lang talong-talo ka na. Magandang tanong yan. Di ba? Tapos sa hatian ba parehas din? Di ba? Ng trabaho. Ng trabaho. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo. Urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale. Maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto tol. Umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk to the edge of town. Hi. Across the track Maganda morning. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu!
Totoong Friday na ho ito, ha? Baka At, kayo ay hindi pa naniniwala. At totoong payday ngayon. Payday Friday! Naku, hindi, no? O, asahan na natin ang Grabe. matindihan, Ay, naku. malakasan. Kayo po ba, meron na ba kayong pinaglalaanan ng sweldo ni Mr. Mga Mrs.? At natanggap na ba ninyo ang inyong 13th month pay? Sana naman. Sana rin po ay okay na okay kayo. Wala pong nagkakasakit. Ang dami-dami pong may sakit ngayon, mga kababayan. Ang mga ospital po ngayon ay busy. Ang kagandahan ngayon, kumbatsero, halimbawa kung ang kailangan mo ay specialty hospital. Meron kasi yung mga heart center, Kidney center, lung center. Naku, meron tayo makakausap mamaya. Inihinga natin ng update. Diyan sa mga hospital na yan, yung ba, sinabi ng Pangulo na gagawing legacy niya. Legacy specialty hospitals. Magkakaroon na rin po ng lung center na malapit sa inyo. Ng heart center na malapit sa inyo. Ng PGH na malapit sa inyo. Yung bang Children's Medical Center considered as specialty hospital? Palagay ko kung kasama rin, pwede rin. Hindi ba? Basta't may nag-i-specialize. Lalo ang mga bata na yun, kung naku, napakaraming batang may sakit. Talaga. At yan ang dapat na tinututukan ng gusto. Totoo. Kaya nga binubuhusan ng pondo yan eh. Yung binubuhusan din yan kung ang mga ibang specialty hospitals ay binubuhusan ng gobyerno ng pondo. Pati ang Children's Medical Center, ganun din. Tama. Kaya nga may mga nakatiwangwang na mga gusali dun eh, kumbatsero. May mga building dyan sa... Ano kaya nangyari dun? Hindi kaya natapos? Nako, paano matatapos eh? Wala pa sa kalahati. Yung parang annex siya, no? Oo, nakatiwangwang. Sayang At wala nang gumagawa. Wala nang gumagawa. Huwag kang mag-alala dahil mamaya yung makakausap natin magsasabi na lalagyan nila ng 1 billion yan. Aba, matindi. Ano? Hawakan mo kasi tenga. Yan po ang kailangan natin, yung mga government fundings. Yung iba, ano ba naman yan? Ba't uunahin pa yung mga hospital na yan? Ang dami-daming nagugutom. Kapag yung nagutom na yan, nagkasakit, nako, dadali mo sa ospital yan. Sigurado yan. Nung alala ko nung araw, kumbatsero, yung mga nagraraling mga makakaliwang grupo mga aktiviste. Ano ba naman yan? Bakit bibili ka ng gerang vapor na panggera na yan? Bakit bibili ka ng eroplano na yan? Ang daming nagugutom na Pilipino. Ngayon, sila yung nagsasabing, ipagtanggol nyo naman ng Pilipinas. Sa China, binubuli kayo, hindi man lang kayo pumapalag. Sasabihin ng army, hindi ba kayo din yung at ng Navy, hindi ba kayo din, ikaw din ha, di ba? Ikaw yung nagsabing huwag kaming bibili ng mga makabagong armas at mga kagamitan. Ayun, ganun nga ang nangyayari. Yun ang nangyari, kaya importante po talaga ang malawak na pananaw eh. Kaya ang pagiging nationalista natin, pagiging makabayan, ay dapat consistent. Yes. Hindi lamang dahil sa per issue o sa bawat o kaya kapag ang papanigan o ang mas makikinabangan yung sarili mo lang. Hindi dapat ganon. Oo, totoo. Yung naalala ko na naman, may naalala na naman ako sa sinabi mo na yan tungkol sa nasyonalismo. Merong mga nagsisisigaw ngayon. Sabi, ipaglaban ang West Philippine Sea. Ating yan. Ating yan. Mga kabataan talagang sumasali sa mga rally. Yung mga TikTok na yan, mga Facebook, yung X, yung ano tawag doon, yung Twitter. Twitter, galit na galit yung mga kabataan. Ganun ba? O sige, mag-training kayo ha. Maghahanda tayo para meron tayong mga reservists. Mga reserve force pagka nagkaroon ng... Ano sabi? Hindi pwede yan. Hindi pwedeng init-init eh. Walang ganun. Walang ganun. Anak ng baka, mabubusit ka eh. Napaka-selective ng pagkamakabayan ng marami nating mga kababayan. Lalo na yung mga bata ngayon na madaling mapabilib ng isang orador. Bawa, yung sa TikTok nga kasi kumbatsero. Mahusay magsalita. Sa TikTok kumbatsero ngayon, kaya yung mga anak ko, pag nagkukwento sa akin na, Daddy, magaling pala to. Sino ba yung magaling na yan? Naku, sabi ko, ganito yan, anak. Ganun po ba? Ayun. Kaya dapat yung mga binabasa, pinanonood ng ating mga anak, ay nalalaman din natin para nabibigyan natin
ng gabay bilang magulang ang ating mga baka mahili. Oo. Baka bukas makita mo yung mga anak mo andun na sa kalsada at kikilos protesta na at nasa bundok na pala, hindi mo alam. Yun ang pinakamatindi ron. Kaya nga ang sabi ng ilang mga mambabatas natin, kailangan baguhin na natin talaga yung konstitusyon natin Kailangan magkaroon ng term extension. Talaga hong hindi na nahiya. Yung mga nakakaraan kasi sinisikreto pa nila yan. At economic provision lang. Wala. Magpirmahan pa tayo ng dugo. Ayun, no? At lalagyan natin, sisiguraduhin natin na anumang provision sa term extension hindi makakalusot kahit ano pang gawin nila. Ngayon si Senator Robin Padilla mismo, maring sabihin ng iba, ano ba naman ang nakain niyang senador na yan? In fairness to the senator, siya mismo ang naglantad kung ano ang tunay na damdamin ng marami sa mga nagsusulong ng tsa-tsa. Sabi siguro ni Senator, wag na nga tayong maglokohan. Naglolokohan pa tayo. Ilatag na natin, provision na yan. ilatag na natin kung ano talaga ang pwedeng mangyari kapag sinimulan natin ang charter change. Totoo naman talaga. Talaga. Hindi, saka sa totoong buhay, kumbachero, hindi natin, sabi nga so hindi ito pelikula ha? Hindi. Totoong buhay ito. Sa totoong buhay, kumbachero, paano mo naman hindi papansinin if there is an elephant in the room? Sabi nga. May elepante? May elepante. Kumasya sa room? Kumasya sa room. Hindi ba? May mga problema talaga ang ating konstitusyon. Marami. Hindi na ugma ang maraming provision. Hindi perpekto yan. Oo. At saka kahit sa ibang bansa po, ang konstitusyon ay nagbabago every now and then. Kasi may mga pagbabago sa panahon. Tulad sa amin sa Amerika. Hindi ba? Hindi nga ba? Hindi nga ba may mga pagbabago talaga? Halimbawa itong binanggit ni Senator Robin Padilla, yung po bang 6 na taon na termino sa isang pangulo at pangalawang pangulo? Sa tingin po ba nyo ay mahaba o maikli? Sagot kayo mga bata. Sige nga, sumagot nga kayo. Hindi kayo makasagot ngayon. Nag-isip kayo bigla. Pero sabi nga nila, yung 6 na taon, yung 6 na taon ay napakahaba para sa isang presidenteng inutil. Para sa isang presidenteng masama. Walang silbi. O kaya sa isang presidenteng abusado. Corrupt, etc. Pero ang 4 na taon ay napakaikli. 6 na taon na single yung term. Yung 6 na taon ay napakaikli sa matino, magaling at performing president. Na presidente. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla, pare. Habang hinihimas-himas ang kanyang bigote. Ganito, dapat ay ang presidente at vice-presidente parang sa Amerika, single party lang. Di ba? Single party. Para pag, parang black voting parang black voting. Pag inelect mo ang presidente, matik na inelect mo rin yung vice president. Parang ganun. Kumbachero ang sabi niya single party ticket. O kabilang ang pangulo. Per ticket. Per ticket. Tapos, ang gusto niya, 2 term. Dalawang term, hindi isang term. At tig-4 na taon. Ayan. Yun nga, pareho sa, para sa atin sa Amerika. Para sa inyo, sa Amerika. Hanggat hindi tinitigil yung mass shooting dyan, sa inyo na muna yan. Yun ang, sa totoo lang, hindi ba dapat naman talagang pag-usapan to? Sasabihin nyo, hindi ba para once and for all matapos na yan? Naglolokohan pa tayo. Pero sasabihin nyo, hindi ba't uunahin nyo yan? Ang dami-daming problema ng bayan. Come on! Laging ganon. Magtitigil ba naman yung ibang ahensya ng gobyerno sa pagtatrabaho habang nag-uusap ang mga politiko dito? Hindi po. Hindi po. Pwede pong magsabay. Kaya nga may multitasking. Kaya nga ang trabaho nitong mga ito bumalangkas ng batas. Pagka po ba bumabalangkas sila ng batas, tumitigil na ba ang Department of Agriculture? Hindi. Tumitigil na ba ang DTI? Hindi po. Tumitigil na ba ang Department of Finance? Hindi po. Tumitigil na ba ang ibang ahensya ng pamahalagan? Hindi po. Paano po naman ang mga, halimbawa ay ang hudikatura? Tumitigil na ba ang husgado? Lalong hindi po. Hindi po. Hindi po. Kanya-kanyang trabaho. Huwag nating sasabihin, inuunan nyo pa yan.
Hindi pwedeng magkasabay. Pwede naman yan. Sapagkat lahat ng bagay ay pwedeng maging priority. Meron lang order of priority. Meron top priority. Pero priority pa rin. Priority. Kaya itong ginawa ho ito ni, wag niyong masyadong pag-initan si Senator Robin Padilla. Dahil napakatagal na issue na po nito itong charter change na tuwing ewan ko ba taon-taon nito. Taon-taon. Umpisa mo ng panahon ni... Hindi ho every election taon-taon. Tama ka. Pinag-uusapan ng election. Mula ho nung kami magkamulat sa larangan ng pamamahayag. Ganun Yun na kumbachero. Yan ang lagi. At laging nagiging issue, laging pinagdududahan, kaya nyo lang gustong palitan yan, gusto nyong magtagal sa posisyon. Laging ganun. Kaya ang sabi ni Senator Robin Padilla, sige, yan ang pag-usapan natin. Yan mismo ang pag-usapan. Yan yung elephant in the room. Kayo po, mga textmates, mga text partners, ano masasabi niyo sa katapatan ni Senator Robin Padilla? Hindi ba? Sinabi niya Ayaw sabihin ng iba, ayaw umamin ng ibang mga politiko. Pero siya, sinabi niya, ito na pag-usapan natin. Ayan. Ano sa inyo? Sige, mag-message po kayo sa amin. Pati na pwede kayong mag-message sa... Ayan, kasama yan. Kung gusto nyo nga bang mag-chat-chat, dito ho, pwede kayong mag-message sa Facebook, sa YouTube, at sa ating text line, Viber man yan, o sa SMS, 0995-257-6399. Pangalan at lugar, huwag kalilimutan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ang Biyernes, December 15, Payday Friday. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pilipinas nakakuha ng pwesto sa Climate Disaster Fund Board. Pinoy all-male group big winner sa sikat na choral contest sa Spain. DOTR high alert sa inaasahang Christmas exodus. Sapat na supply ng kuryente sa 2024 tiniyak ng Department of Energy sa kabila ng banta ng El Nino. Kasalasyon ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila ibabalik sa Enero 2024. At sunog! Sumiklab sa residential area sa Bacoor. 2 patay, 3 sugatan at meron pang 3 nawawala. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nakapasok ang Pilipinas bilang isa sa mga miyembro ng board ng mamamahala sa Loss and Damage Fund kontra Climate Change. Ito po ang kinumpirma ni DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga matapos ang matagumpay nitong pagdalo sa ginanap na 28th United Nations Climate Change Conference o COP28 sa Dubai. Ayon kay Loizaga, uupo ang Pilipinas sa board ng full term na 2 taon mula 2024 hanggang 2026 at kakatawanin ng bansa ang Asia Pacific Group. Inaasahan ng kalihim na ang pagkakakuha ng isang slot sa board ay magiging bentaha para maisulong natin ang interes na makakalap ng pondo mula sa mga maunlad na bansa upang bayaran ang mga bansang labis na tinamaan ng epekto ng climate change. Samantala, bumandera naman ang pambato ng Pilipinas sa 54th Tolosa Choral Contest
Sa Spain, ibinulsa ng Male Ensemble Philippines ang first prize sa secular music category at second prize sa sacred music category sa ilalim ng vocal groups. Ayan, sila pala ito, kumbachero. Ayan, nasa picture. Kitang-kita. Tinalo ng grupo ng mga Pinoy na ito ang mga katunggali nila mula sa United Kingdom, Italy, Iceland at Sweden sa kumpas ni musical director Ailey Matthew Maniano. Pinahanga ni na Job Liwanagan, Thomas Umberto Vertusio Jr., John Philip Bautista, Dwight Benedict Chavez at Emerson Flores ang mga hurado sa kanilang performance. Itinatag ang Tolosa Choral Contest noong 1969 at isa sa pinakamalaking choral event sa buong mundo kung saan ay halos 1,200 choirs mula sa iba't ibang bansa ang karaniwang lumalahok. Alas 6:27 na umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agriin kayon, gising na. Naka-high alert na ang DOTR sa pagsisimula ng Christmas Exodus. Inatasan ng DOTR ang lahat ng attached agencies nito na alertuhin ang kanilang mga tauhan sa inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Tiniyak ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente sa bansa sa susunod na taon sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilia, ito'y kahit pa inaasahan na tataas ang demand sa kuryente sa panahon ng tagtuyot. Balita. May sunog pala, kumbachero, dyan sa Bacoor, Cavite. Oo, at 2 ang patay sa sunog na ito na sumiklab dyan sa Talaba 2, Bacoor, Cavite. Pasado alas 3 ng madaling araw, ginagamot ang 3 iba pa na nasugatan habang 3 ang nawawala sa sunog na umabot lang ng first alarm. Sus Mariano, kain doon. Karamihan sa mga bahay na nasunog sa Barangay Talaba 2 ay gawa sa mga light materials. Nahirapan ng mga otoridad na apulahin ang apoy dahil sa makipot ang daan sa nasabing barangay. At may follow-up report tungkol dyan si RH27 Noche Kakas. Kami Noche. Kajeri at Katunying, yung dalawang bata na nasawin dito sa dati barangay at Talapados sa Cavite ay dalawang bata, yung 8 years old at isang 6 years old na batang babae. Pero as we speak na ngayon, habang ako ay nagbabalita, meron makakatabi natin ngayon itong si barangay Talapados sa Kagawad, Lilibet Tortona, dahil lang sinasabi Kajeri at Katunying, yung 3 na meeting ay nakita na dito sa bahay kung saan nagsimula yung apoy. Kagawad, live tayo sa Kajeri Anthony Taberna, DCRH, si Lilibet sa Kagawad, Lilibet Tortona. Yung meeting, nakita niyo na yung meeting, concern po ba? Ay, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Kagawad. Opo, so for sure, base po dito sa pag-check ng mga firemen po natin na nasa total 4 na casualty po. Hindi pa po namin ma-recognize, sir, kung yung mga bata nga po at yung mga matatandang nawawala kasi hindi na po halos makilala po yung mga tayo po natin. Opo, kanina po ako yung umaga, yung pinapasok po tayo ng bumbero, 2 pa lang po yung nakita kong casualty. Pero so far po ngayon, nasa 4 na po sila. Pero may 4 missing na pa po confirm. isa. Opo, may missing pa po kasi isa na hindi ko alam kung naandito po talaga sa loob ng bahay. Sa isang bahay lang po ba yung mga casualties natin, Kagawad? Nasa almost 150 siguro po to, sir. Estimated kasi po magkakaibang bahay po yung ang kinaroroonan ng mga namatay. Ay, hindi po, isang bahay lang po. Siguro po ito po yung mismong nag-start kasi kung hindi po makakatakbo sana po sila kung hindi po galing sa kanila. So magkakamag-anak po ba sila? Magkakamag-anak? Yes, opo. Yung mga bata, kasagsagan po kasi medyo madaling araw po. Siguro yung mga bata tulog po talaga. Kaya, so pa siguro talaga hindi po makakatakbo kasi po yung pintuan po nila malapit po sa kusina. Doon po nang galing po yung pagsapo. Kaya hindi na po talaga makaka-recover yung mga tao kahit ano po sila. Mako-corner na po sila din. Kagawad, ano po ba yung lugar na yan? Sa kanila ba yung lupa o mga informal settlers yung mga nakatira dyan?
Actually po, so far po mga ISF po ito kasi sir, opo, sa barangay Talabadas po ito sir. Mukhang marami ho yung kabahayan na yan, ano? Dikit-dikit. Opo. So lahat ng 100 kabahayan nasunog. Hindi ko pa maibigay sa iyo yung exact counting kasi so far sa interview namin sa barangay, nang umalis po ako sa barangay dahil nga po tinignan ko po dito sa area, nasa almost 65 na po yung mga family. So hindi ko pa po actually estimated lang po yung binigay ko sa inyo. Opo. So sa ngayon po, kumusta ang sitwasyon? Totally fire out na po ba? So far naman po, siguro po sa 10 to 20% na lang po siguro. May usok na lang po pero wala na po kami nakikitang apoy. Confined na. Pero ganong ilang kabahayan ang nadamay sa sunog ho, Kagawad? Sorry nga po sir, sabi ko nga po sa inyo, wala pa po ako may bigay sa inyo na exact. Pero sa nakikita nyo ho ba marami? Yes sir, medyo marami po. 65 daw. Mga 65 ano? Tama ba sabi niyo? 65 po, opo. So far po yung talagang nag-round up pa kayo. 65 families po. 65 families pero 65 houses din, gano'n? Yes, hindi ko po masabi po kasi iba kasi renter, iba sharer. Kaya hindi ko po. Kumusta na po yung mga nasunugan ngayon? Saan po sila nando doon? Actually po, sinaytulang na po sila sa Calaba Barangay Hall kasi hindi ko po para ako-confirm sa principal para doon na po sa school sila muna. Sa eskwelahan, ano? Opo. Ay nako. Sige po, salamat po Kagawad. Thank you po. Thank you po. Hindi lang po sa kami ng tulong kayo. Sana po, total naman po magpapasko, matulungan niyo po kami. Lalo na po yung mga tao po. Malaking bagay po na makatulong pa rin sa amin. Para na rin po ngayong Pasko po, sana kahit paano maanggap po yung kanyang nararamdaman kasi talagang nakakaano po sa pakiramdam na makita po sila lang po kailan magpapasko saka po ganito mangyayari. Tapos may mga namatay pa. Ano po. Kagawad, salamat po sa inyo. Makakarating po ang inyo pong kahilingan ng tulong. Thank you po. Asahan ko po yan. Iwanan ko po yung contact number dito para kung may maitutulong po kayo. Malaking bagay po para sa amin po yun. Sige po. Salamat po. Thank you, Kagawad. Maraming salamat din po. Sana po sa nakikinig. Sana po may makawawa naman po sa mga nasunog. Opo. Okay. Maraming Thank you po, Noche. Yan sa Jerry. Noche, sa report kanina ay first alarm lang ang inabot ng sunog. Tama ba? Tama ba yon? First alarm lang? Sa Jerry at sa Tunying. At umabot na first alarm at fire out na po ba? Fire out na po. O under control pa lang. 423 kanina, under control. Pero so far, binabalidate pa sa Jerry Catholic kasi sana huwag na mga fatality natin naman isa na ilalabas at hinihintay pa yung taga-scene of the crime or operatives. Kinordon na itong area, yung fire scene para kasi ang dami mga nandito ngayon sa lugar kung saan ay naki-isyoso kaya hirap na hirap yung mga taga-Bureau of Fire Protection dahil yung iba ay ayaw sumunod dito sa mga otoridad lumabas dahil kasi patuloy pa nga yung pag-control lang sa crowd, nagiging problema pa. So, Noche, yung mukhang magkakapamilya, yung mga namatay. Tama ka dyan, Jerry Catonin, magkakapamilya ito sa loob ng bahay. Kasi kanina, sa loob ng isang bahay. Wala pa lang yung sunog. Nakikita natin yung mga taong lumalabas at yung kanina na tatlong napnos talaga ka Jerry yung katawan ng tatlo at dinala sa Las Piñas General Hospital at yung banggit kanina ni John Lloyd yung nakaligtas nag-yosi lang siya, lumabas lang siya sa gate kanina mga mag-alas rest tapos pagbalik niya biglang apoy na nagliliyab na. Yung mga namatay Noche doon mismo sa bahay na pinagmulan ng sunog. Oo, tama ka dyan, Jerry. Doon mismo galing sila mismo. Kaya nawala na ng chance na makaalis. Wala. So, kasi nagsimula sa baba, Jerry, katuling yung apoy. Ngayon, yung mga bata at yung mga natutulog nasa itaas. Nasa taas, ayun. Nasa itaas, oo. Ngayon, dahil like materials, ang bilis, possible na bumagsak yung sahig. Kaya, yun. So sa ngayon ay saka pag tinitingnan mo yung lugar Noche, talagang mahihirapan din ang bumbero makapasok, napakasikip
Sige pa, Katunying at Ka-Jerry, kaya yung responding natin kanina, yung responder, nahihirapan at napakalayo pa mula doon sa may, kung familiar ka, galing ka ng Coastal Road, papasok ka ng Aguinaldo Highway. Bago mag-overpass, yung pakanan, yun yung papuntang Pero bago dumating ng overpass, dito nangyari yung sunog sa Barangay Talabados at napakalayo pa ng host na pinanggalingan doon sa Aguinaldo Highway. Kaya nahirapan yung mga bombero dahil ang dami rin mga residente yung mga pasaway. At kunyari, nagtumutulong. Yung iba kanina, yung mga bantay sa lakay naman, yung iba kanina. Meron? Tutulong, pero yung mga kagamitan, hindi naman nawawala. Dahil yung mga nawawala dito, Jerry, dahil lalo na yung mga LPG. Yung mga LPG kasi yun ang dapat talagang may narinig pa nga tayo kaninang pagsabog ng respondihan natin ito kanina na bago mag-alas 3 kanina na madaling araw na Okay. Okay, so wala dito sa lungsod ng Bacoor, Cavite. Wala sa nandan sa Pilipinas, DCRH. Ako tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. ACS Balita. Nakakalungkot talaga pagka mga ganitong sunog. Alam mo, lahat ng mga lugar, sabihin na, diretsuhin na natin pangalan, lahat ng squatters area, kapag ka nasunugan, nai-imagine nyo siguro kung gaano kahirap para sa party po ng bombero talaga na makapasok. Gaano din kahirap para doon sa mga nasusunugan na makalabas. Ayun, totoo yun. Hindi ba? Lalo kung mabilis lumaganap alam nyo sa maraming squatters area, bagamat may mga konkreto dyan. Yung iba dyan, magaganda na mga sa picture mga meron konkreto. Pero may mga lugar na talagang light materials na ang gamit. So, nakakalungkot. Doon po sa panawagan ni Kagawad, kung may maitutulong tayo sa Talabados, Bacoor, Cavite. Pwede po tayong magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Kuya Rolly Romero, magandang umaga po sa inyo. Ang ating kaibigang bukas na bukas ang palad sa pagtulong. Yun. 6:38 ng umaga. Susunod. Tito Boy! Meron na naman daw nakawan sa NAIA. NAIA Terminal 1. Ganon. Pambihirang pates. Ano ba nangyayari? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Kausapin natin kumbachero si Manila International Airport Authority General Manager Brian Ko. GM, magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Ka-Jerry. Magandang morning, GM. Magandang umaga po, Katunying at Ka-Jerry, at salamat ulit sa pag-imbita sa inyong programa. Opo, nalathala po sa pahigan yung meron na naman daw pong isang kaso ng theft o pagnanakaw dyan sa NAIA. Ang reklamo kumbachero ay mula sa isang traveler na galing sa Canada. At may mga nawala, pag uwi daw niya balikbayan, na-discover niya na yung kanyang maleta ay nanakawan na. Nawala daw yung mga mahalagang gamit na pampasalubong, kaya bumalik siya sa NAIA para magreklamo. Ang headline niya kagad thieves strike again in Terminal 1. Naku po. GM, ano po bang nangyari sa investigation niyo rito? Opo, nangyari po ito noong November 24, yung pasahero po galing siya sa Canada, sa Vancouver. At
Ang involved na airline is Philippine Airlines po. Pero agara naman po natin itong inaksyonan nung meron tayong na-receive na complaint kasi pag uwi niya po sa Pampanga, doon niya nakita na sinabi niyang allegedly may mga kulang na pong gamit sa kanyang bagahe. So pagbalik niya sa airport, of course, because we have the proper processes in place, ang unang gagawin po dyan, makikipag-ugnayan siya sa airline para sabihin kung ano yung mga problema sa kanyang bagahe. At of course, our own staff kasama ang ating airport police ay nag-a-assist para po ma-access natin agad ang CCTV dahil yan po talaga ang napaka-importante na makita natin kung paano po na-handle ang kanyang bagahe from the time po na binaba ito sa eroplano. So based on the investigation, nakasama po natin itong pasahero, nakita naman po niya sa mga videos na malinaw na nung binaba po yung bag galing sa container, may container po kasi yan usually pagka malalaking eroplano na nakalagay po sa mga container ang mga bag ng ating mga pasahero. Then may mga video na po tayo na nakita na identify na niya which bag yung kanya. Hinawakan siya ng isang handler, nilagay po agad sa ating baggage handling system. Nakita po na walang humawak hanggang umakyat ang bagahe papunta dun sa claiming area. At may next video po tayo using other cameras na nakita namang lumabas doon sa taas at eventually na-retrieve din po ito ng pasahero. So after naman po natin na ipakita ito sa pasahero, ano naman po na at least na-appease siya na wala naman pong handling na suspicious na nangyari po dito sa ating naiya. Pagdating sa atin. Intact ho ba yung maleta, yung lalagyan niya? Intact po. In fact, wala naman pong noted damages from the time na nakita natin binaba sa container at nung umakyat, nung na-retrieve niya. At nakita rin po natin yung ibang videos na pababa siya dun kung saan siya susunduin na nakasalansan naman po ng mabuti sa kanyang baggage cart po. Paano po yun? Ano pong kaya nangyari dun sa kanyang meron pa daw pong merong may mga pabango. At iba pa. Nakalimutan niya lang kayang i-impake yun? Yung kaya lang po natin sagutin is kung ano po yung nangyari dito, at least na aided by technology, at least mabilis po natin ma-resolve yung mga ganyang issues. But of course, we've had other cases po in the past na nakita rin po natin na nung una we were investigating kung dito po ba ang mishandling sa Manila. Pero there were cases earlier this year na meron pong isang nagsabi na nawalan siya, pero in fact yung bagahe niya dumaan po sa multiple airports around Europe bago po umabot ng Pilipinas. So talagang minsan naman po meron din pong handling sa ibang lugar, na ginagawa sa ibang airports, especially if you connect. So pero ito GM direct flight to Dalpal. As far as we know po, hindi natin alam kung galing siya sa ibang destination bago siya nag-Vancouver, Manila, pero yung records po namin is direct siya from Vancouver to Manila. Okay. Pero na-confirm ba siya? Pabango, sapatos, may bag, may lotion pala. Saka Galaxy Note 1. May lotion pa pala. May lotion. Pero nung makausap nyo siya at maipakita, ano po naging reaction, GM? According to our police investigators, nung nakausap naman po, nung nakita niya na yung handling po is wala naman po anything suspicious, hindi naman daw po nag-proceed further into yung complaint po niya. Pero kaya lang nadyaryo na to. Tsaka yung text niya kumalat kumalat yung text niya, tapos yung nasa mga Viber groups pa ito. Malamang nasa social media na, hindi lang natin nalaman. Pero yung title kasi kumbachero hindi ito ni walang question mark Thieves Strike Again at NAIA Terminal 1. Medyo iba kaagad ang ibang dating nun GM. Opo. But yun nga po, we want to assure all our passengers po na gumagamit ng NAIA na of course we are 100% into effort to try to improve our service. Hindi natin sinasabi po na perfect tayo. Pero of course, aided with the technology like yung mga CCTV, meron po tayong mga mitigating measures in place. In fact, maski ang mga ground handlers natin, may mga body cam na yan para makita yung mga activities. And syempre, to prevent any possible, yung ganito nga po, kasi in the past, may mga ganyan tayong experiences, natututo tayo doon. And continuously, we will improve the process para po we are always ahead of the curve.
Ito po So, ba ito, mga handlers po na to, puro mga ko natin, mga outsourced lang po ng NAIA to? These are not NAIA, itong mga handlers po, they are subcontractors of the airline po. So sila po yung mga ground handler. Ang nakikipagkontrata po sa kanila ang mga airline companies. At yung CCTV, dati nakakahuli, nakakatulong para mahuli yung mga gumagawa ng kalokohan. Dito, nakatulong siya para mapatunayang walang kalokohan, walang krimen na nangyari. GM. Yes po, actually the CCTV protects everyone, both ways po. At least yung mga empleyado din na nagtatrabaho sa airport, kapag meron ding allegations sa kanila, if we can view the CCTV, at least pwedeng mapatunayan in case na wala naman pala silang kinalaman, or in this case, mukhang wala naman pong suspicious handling na nangyari dito sa bagahe na in question. So na-monitor nyo pala every step of the way, mula dun sa pagdiskarga sa eroplano ng itong mga bagahe na to. Opo. Well, from the aircraft po, meron tayong medyo mas malayong video, pero yung pinaka nakatutok po talaga sa bagahe is yung pagka ibababa na yung pagka-ibababa na po yung bagahe galing sa container papunta sa baggage carousel. Okay, speaking of which, meron po ba kayong sinusunod na oras kung gaano kabilis dapat na makuha ng isang pasaherong kararating ang kanyang bagahe? May pagkakataon po kasi na ang tagal-tagal nag-iintay ng pasahero doon sa kanyang bagahe sa carousel, sa belt. Tama po, meron po tayong mga sinusunod na standards regarding po sa kung by what time po dapat nakukuha ang bagahe. So we are working with the airlines to make sure po talaga na ang ground handlers natin may oras yan na kung the time na nag-arrive yung aircraft, nabuksan po yung mga cargo compartment, ilan minutes po dapat ang first bag na sa ating baggage carousel na, at ang last bag meron din pong oras kung kailan yung last bag dapat na ilagay na sa carousel. Depending po on the aircraft type, kasi meron pong malalaking aeroplano, katulad po nitong galing Vancouver, mga 777, medyo mas matagal-tagal po mai-unload ang ating last bag. Yan. At least na patunayan na walang naging problema. Konting text lang kasi tungkol diyan, wasak na kaagad ang image ng airport ng NAIA. Lalo pat itong mga nakaraan, yun nga palang kumain ng pera na nakita natin sa CCTV. Ano na ho nangyari doon, GM? As far as we were updated po by OTS, wala na po sa kanilang ahensya yung tao, at of course tuloy-tuloy din yung paglilinis ng ranks ng mga screeners natin, kaya tuloy-tuloy din naman po ang hiring at training. At pinaka-importante dito is, I think, yung vetting process po. Ito po yung pinaka-importante na ipinag-utos ng DOTR na i-improve ang pag-hire at pag-screen ng mga taong magtatrabaho as screeners or any personnel that will work in our airports. Pinapaigtingan po ang ating screening process. So, sa ngayon naman po, ganun din po, like yung OTS personnel na involved, at least with the aid of technology, dahil may mga CCTV tayo, mas mabilis natin nakikita, or yun nga, nababantayan din natin kung ano pa yung mga nangyayari sa ating paliparan. Last na lang po, 15 na po ngayon, meron po bang mga schedule pa kayo ng maintenance sa kuryente? Na po tayo, in terms of our major upgrades po, nag-conclude tayo last December 13 po. 2 days ago, sa NAIA Terminal 3, marami po tayong equipment na napalitan. Remember, because po, marami dito yung medyo outdated na beyond their age. So, it was an activity na may 7 days tayong mga planned upgrades sa Terminal 3. Yung oras po na pinili natin at araw ay yun yung pinaka-lean o pinaka-konti ang pasahero para mas konti ang ma-inconvenience kung meron man. But what we can report po, despite being able to replace these cables, mga bagong circuit breaker, mga transformer, nalinis natin, is wala naman po tayong na-cancel or na-delay na flights because of these maintenance. May ilang kumalat lang na picture na may madilim sa counter, pero walang na-delayed na flight, walang na-cancel na flight. Wala po, kasi po may pinagplanuhan po natin before po tayo kailangan mag-shutdown. Part of the airport po, pinagana natin yung emergency services natin, yung mga generators, para lighting lang po yung affected during those times. Wala naman pong affected. Saka romantic nga
Romantic. Wag lang maglalagay ng kandila. May mga Christmas lights, Christmas lights. Yun, nag-blink-blink. Speaking of Christmas light, bawal ho bang bumati ng Merry Christmas ang mga airport personnel? Sa amin naman po, wala naman po kaming ganun. Patay po sa Bureau of Immigration. Sa immigration basta naman yan. Kung walang malicious intent ang pag-greet, I think it's of course something naman po that pero halimbawa po kung bati po, GM ko ang bati kabayan, Merry Christmas, wala ba tayo dyan? Ayun, di po pwede yan. Baka magpa-ulit-ulit ang Merry Christmas. O kaya hindi naman bumabati pero Pasko na naman. Sumin ng araw. Nangaroling. GM, salamat po sa inyo. Meron po tayong mga nangaroling. Meron po tayong mga NGOs na dineploy dito na gustong mangaroling. Of course, those are approved by the airport. Nandun po sila by the before they exit. Meron po tayong mga nagkakaroling. So, of course, any help to their cause, of course that's welcome, pero hindi naman po mandatory. So, meron tayong mga ilan na i-deploy para po mapaganda rin yung pag-receive sa ating mga arriving passengers. Thank you so much, GM Brian ko. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat po ulit. Sabihin ko sana, wala ba tayo dyan? Agatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. At ka, Jerry 2x2. Akala nyo, umalis na kami ha? Akala din namin Akala din namin. Ang dami na namin napag-usapan. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba malaman? Alam nyo ba na nung palang nakaraang araw at kumakalat ngayon ng isang Facebook post kumbatsero tungkol naman dito sa matinding karanasan ng mga dayuhan at mga kababayan nating nagkukrus. Okay. Yung nagkukrus, di ba? Pinopropagate pa nga natin sa mga vapor. Oo. Nito palang nakaraang araw kumbatsero, may insidente dyan sa hindi pala nakaraang araw. Ito ay a few days ago. May isang malaking vapor, itong MV Norwegian Jewel na dumating dyan sa pier sa Maynila. Nako, katakot-takot daw nakasawian ng inabot dahil sa libo ang pasahero niyan eh. Di ba? Libo ang pasahero. Kaya nga maganda nung pinag-uusapan natin ng PPA yan, si GM J. Sabi ko maganda yan eh. Isang biyahe lang libo kaagad na pasaherong dayuhan ang bababa. Nako ito pero nagka-problema. Nagka-problema as in yung mga picture ng mga matatanda pa naman yan. Tapos ang personnel daw na nandoon ay ilan lang. Ang mga taga-immigration, may mga taga-customs na nandoon tumitingin ng mga dokumento. Ilan lang. Kaya nakakabila daw sa araw yung mga matatanda. Ganun ang pagkaka-picture sa Facebook post na lumalaganap ngayon. Sabi nga doon sa post kumbatsero ito ba yung paraan natin para palaguin ang ating turismo? Kaya talaga tawagan mo nga itong si PPA Administrator General Manager Jay Santiago kung ano ba masasabi. Matindi kumbatsero mamaya, papakita ko sa iyo. Dito yon sa Manila? Dito sa Manila, kumbatsero. Ito ay dapat meron tayong November sistema. 30, 2,500 tourists, mostly Filipino-American retirees and foreign nationals. Pier 15. Pier 15. Ito po ay ang tawag nga doon sa post ng isang tumutugon sa pangalang Nelson Terrible.
Aba, terrible yan. Cruise Chaos, an unfortunate welcome to the Philippines. Ang haba nitong post niya na to, kumbachero At napakaraming kasawian. Pagka ito'y binasa mo, sabi mo, ayoko nang mag-cruise sa Pilipinas. Talaga. Isipin mong... Kung makakaranas ka ng ganung... Hindi ba? Isipin, ganito karaming pasahero, tapos ilang tao daw, isang pintuan daw ang... ano yun? Hindi naka-ready? Hindi alam na may darating na gano'n? Tanong natin kay... kung pwede natin kontakin si GM J. Santiago. Sandali po lamang! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Biyernes, 15 ng Disyembre 2023. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Sumabog na LPG dahilan ng sunog sa Bacoor City, bilang ng nasawi umakyat na sa 4. Bahay ni LTFRB Chairman Guadis sa Pangasinan pinasok ng mga armadong kalalakihan. Publiko pinag-iingat ng MMDA sa Peking Metro Manila Film Festival ticket. China nagpakita ng pambihirang puwersa sa West Philippine Sea. Pangulong Marcos biyaheng Japan ngayon para dumalo sa summit. At 2 opposition senators nagpakita ng talent. Aba? Sa biritan sa Christmas party sa Senado. Sino ito? Sinitsitits. Sinitsitits. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. 4 ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa Bacoor, Cavite. Kaninang pasado alas 3 ng madaling araw na sinasabing nagsimula sa sumabog na LPG. Sa report ni Noche Kakas, ang mga namatay ay magkakamag-anak kung saan 2 sa mga ito ay nasa edad na 6 at 8. Nagsimula ang sunog sa ibaba ng bahay ng mga biktima. 65 pamilya ang naapektuhan sa sunog na ngayon nasa covered court sa Barangay Talabados. 3 rin ang napaulat na nasugatan. Umabot labang sa first alarm ang sunog dakong alas 3:47 ng madaling araw. Pinasok ng mga armadong individual ang bahay ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon kay Guadis, 10 armadong kalalakihan na sakay ng 3 kotse ang pumasok sa bahay nila at tila personal ang motibo at hindi lamang pagnanakaw. Sinabi ni Guadis na nakaranas ng trauma ang kanyang pamilya, kabilang ang 91 anyos na ina niya na nasa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Naganap ito 1 araw bago ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Nagbabala si MMDA Chairman Romando Arte sa publiko na mag-ingat sa mga nagbebenta ng ticket para sa Metro Manila Film Festival. Sinabi ni Artes na wala pa silang inilalabas na ticket para sa mga palabas ng MMFF ngayong taon at ang mga kumakalat ngayon ay peke. Nagbanta rin si Arte sa mga nasa likod ng pagbebenta ng ticket ng MMFF na kanila itong kakasuhan. Nagkukumpulan sa Ayungin Shoal ang mga barko ng China matapos ang insidente ng pambobomba ng tubig laban sa mga barko ng Pilipinas noong weekend. Ayon kay Ray Powell, Si Ray? Oo. Dating US Senior Defense Official, 11 barko ng China ang naispatan sa loob ng Ayungin habang
dose-dosena naman ang nasa labas. Hindi anya pangkaraniwan ang bilang ng mga barko ng China na tila show of force. Aba? At nagpapakita ng pwersa ng China. Paliwanag niya, kadalasang bumabalik sa kanilang base ang mga barko na humaharang sa mga barko ng Pilipinas kapag nagsasagawa ng resupply mission. Pero noong weekend, sinabi ni Ray Powell, si Ray, na nanatili lang sa pagkukumpulan ng mga dayuhang barko at bumalik lang sa Mischief Reef kung nasaan ang artificial island ng China noong Lunes ng hapon. Ano kaya ni Colin yan? Pinsan siguro. Baka pinsan, magkamukha no? At alam mo ba, noong nakaraang araw pala, nag-usap si AFP Chief of Staff General Romeo Browner at si US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown. So, Brown saka Browner. Hindi pa nila isinama si Brownest. Para tatlo, superlative degree. Brown, Browner, and Brownest. Baka natin ang pagpasok sa eksena ng isa pang Brown. Susunod! Tito Boy! Sasagutin na ng PPA kung bakit pa nagka-indulto sa biyahe ng mga matatandang turista na mga bumalik sa Pilipinas yung iba, Filipino-American yung iba, na nag-cruise. Pero meron daw pong dalamhating naranasan. At sino ito? Sino itong dalawang senador na lumaban ng biritan sa Senado sa isang Christmas party? Isang lalaki at isang babae. Matindi ito Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 717 Reach! Pangunahing balita. Alas 7:22 na po ng umaga. Kausapin natin, kumbachero, si PPA General Manager Jay Santiago. GM, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying and Ka Jerry. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig na nanood sa atin ngayong umagang to. Opo, kung po ito viral po itong post ng isang tumutugon sa pangalang Nelson Terrible sa terribleng karanasan po niya sa noong November 30 ng ito daw pong isang vapor, Norwegian Jewel cruise ship na may 2,500 na turista, karamihan daw po Filipino-American retirees at foreign nationals, bumaba dyan sa Pier 15. Antindi daw po. Pinapakita natin yung mga larawang kinuhanan niya na mga uugod-ugod na yung marami dyan, kumbachero Siyempre, alam mo yung mga nagkukrus mga matatanda na, grabe daw po yung indulto na kanilang naranasan. Ano po ba nangyari dyan, GM? Well, unang-una po, Katunying, tayo po ay humihingi po ng dispensa sa lahat po ng mga turista po na dumating po nung November 30 po, 2023, dyan po sa Pier 15, whether foreign tourist po yan or mga kababayan natin, tayo po ay humihingi po ng dispensa at tayo po ay nakikisimpatya po doon sa pinagdaanan nila po na na indulto at yung pong dalamhati na kanilang naramdaman dahil po sa kanilang experience, Pero kung maibahagi ko lamang po yung talagang totoong nangyari po diyan at saka yung pong rason kung bakit po nagkaroon nga ng ganyang insidente. Sige po. Unang-una po, yan pong operasyon po ng pag-handle po ng mga cruise ship, yung pong mga lalo-lalo na po doon sa mga pasahero. Primarily po responsibility po ng cruise ship po yan. Meron po silang tinatawag na ship agent, yung pong ahente po na nagpo-process po, gumagawa ng mga kahandaan para po sa pag-asikaso sa mga pasahero. And then yung pong terminal operator, meaning yung pong nag-ooperate po nung mismong Pier 15 at yung pong South Harbor, Yan po yung Asian Terminal. At yung pong mga service providers po diyan nagpo-provide po ng porterage, yung pong mga nagbubuhat at saka yun pong mga nagpo-provide po ng mga shuttle. Kasama po diyan ang Bureau of Immigration, Bureau of Customs at ang PPA po. Ngayon po, normally kasi
mga, kung maaalala niyo po sa mga nakaraang panahon, yung mga dumadaong pong cruise ship po dyan sa Pier 15, ay karamihan po yung tinatawag na disembarkation lamang, meaning dumating po yung barko, tapos bumababa yung mga turista at nag-iikot po dito sa mga malalapit na po, makakapasyal. Tapos babalik din. Tama po. Sa pagkakataong ito po na hindi naman po hindi karaniwan, ay nagbaba po ng pasahero yung cruise ship. At the same time po, sila naman ay nagpasakay ng halos parehong numero ng pasahero, meaning galing pong Pilipinas, magbo-boarding po. So nagsalubong yung pong magdi-disembark at yung sasakay. Ganun. Opo, kaya po, imbis po na yung bababa ay 2,300 na katao lamang, may sumalubong po na 2,500 na paakyat naman. Nako, di times 2. Parang times 2. 4,600 na yun, ano? Opo, so nagdoble po yan. Ngayon, ilang linggo po bago dumating po yung cruise ship po na yan, nagkaroon na po ng pagpupulong po o preparasyon. In fact, as late as 1 week before arrival, nagkaroon po ulit ng pre-arrival meeting or coordination meeting po. Sa lahat po ng mga partido po na mamamahala sa pagdating po niyan, both yung mga private operators at saka po yung mga ahensya ng gobyerno. Malinaw po sa usapan nung pre-arrival meeting po na yon, na dahil nga po alam natin yung sitwasyon, katulad nga po yung ilang beses ko na po nabanggit din, Katunying, hindi po ba na kaya po tayo gumagawa ng mga panibagong exclusive cruise terminal. Dahil karamihan po ng terminal natin ay hindi po handa sa ganyang operasyon. Kabilang na po dyan ang Pier 15. In fact, yan pong sa Pier 15, yun pong malaking Eva Macapagal Super Terminal po dyan. Noong pong nakaraang pandemya po, yan po ay ginawa po nating quarantine facility. Isa po sa pinakamalaking quarantine facility po yan, na sa buong Pilipinas. At yan po ay hindi pa po na ibabalik sa dati niyang kondisyon matapos po yung pandemya. Ngayon po, ang usapan po noon ay yung pong mga bababa, yung pong mga pasakay ay hindi po pararatingin at aabisuhan po ng cruise ship at ng ship agent na hindi maaring mag-boarding o dumating yung mga pasaherong pasakay earlier than 11 a.m. dahil alam nga po natin na may darating. Darating. Sabi po nila, yan daw po ay naasikaso na at naabisuhan yung mga pasahero. Pero ang nangyari po, Katunying, Jerry, nagdagsaan po yung mga pasakay as early as 8 a.m. po kung kailan pababa din po yung mga pasahero. Okay po sana yun kung halimbawa may sapat na kahandaan. Kaya lamang po, dahil nga po ang nakita natin na karamihan sa mga sasakay ay yung po mga retirado, mga seniors po. Ang inaasahan po sana natin ay mayroon pong tutulong na mga magbubuhat o porters doon po sa mga sasakay, Kaya lamang po sa kasamaang palad, dahil din po siguro sa kakulangan ng preparasyon at sa pagtitipid, noon pong yung pribado nag-ooperate po dyan, particular po yung ship agency, sa 2,300 o 2,500 pong katao, Katunying, Jerry, ang dineploy lamang po nilang porter 20. Nanang ko po, 2,300 plus 20 porter. Anak ng baka. 20 porter lamang po at hindi pa po naka-uniforme. Kaya po, naiintindihan po natin yung mga pasahero po na pag may lalapit sa kanila na mag-aalok ng tulong at hindi naka-uniforme, maski po tayo, hindi talaga tayo magtitiwala doon sa tao. Maliban po doon, nag-deploy po sila ng 9 na bus. Kaya lamang po, dahil nga sa scheduling po nila, out of 2,300 to 2,500 na katao, 35 lamang po ang sumakay sa bus na siyam. At ang ginawa po nung iba, ay dumating po sila dyan, yung pong pasakay, dumating po, may mga kanya-kanyang sasakyan, may nakataxi, tapos yung paalis naman po, nag-taxi din. Tayo po sa PPA para po maibsan po yung, normally po kasi yung area yan, hindi po talaga pinapabayaang pumasok ang mga pribado dyan dahil yan po ay operational area po, Pinayagan nyo na. Pinabayaan po natin at nagbigay po tayo ng halos 1,700 special passes para lamang po makapasok. Yung mga grabe pala nangyari. Intindi pala nitong insidente na yun noong November 30. Pero nauunawaan na po namin ngayon yung sitwasyon. Pero ano po ang paliwanag sa inyo nung una, yung agency, yung cruise ship agency,
at saka po itong Asian Terminal. Well, actually, Katunying, yung araw pong yan, ako'y nagtaka din nga po dahil doon po sa area po natin dyan, malapit pong opisina natin dyan, nagkabuhol-buhol po ang traffic. At talagang kasama na din po yung dismaya at irita po sa panig natin. Talagang nainis po talaga ako na ano bang nangyari dyan. And then immediately po, binigyan po natin ng pagkakataon ng Asian Terminals at yung pong ship agency, yung Ben Line, pati po yung Norwegian Jewel, na mag-explica po na kung ano ba nangyari dyan. Hanggang ngayon po, hinihintay pa rin po natin yung explanation nila. At kaya po tayo ay nagbigay na po ng warning dyan po sa both sa Asian Terminal at sa Ben Line, at sa lahat pa po ng mga mag-ooperate ng cruise operations dyan. Sabi ko po, kapag yan ay naulit pa, ipatitigil na muna po natin yung pag-ooperate ng mga cruise ship dyan. Dahil kung hindi naman po nila kakayanin, ay kahiya-hiya po, napakaganda po ng programa ng Department of Tourism. Tayo din po sa PPA ay pinagpuprosigihan natin yan. Kung yun naman po mga pribado ay hindi po susundan po yung ganong kalidad po ng serbisyo, mabuti na muna po siguro kung itigil nyo na muna yan kung hindi nyo din naman kakayanin. First time ho ba ito, GM, na may ganyang kalaking cruise ship na dumaong dyan para magkaroon ng ganitong experience sa mga sakay? Actually, Jerry, hindi naman po. In fact, sa mga nakaraang buwan ay marami pong malalaki ding cruise ship na dumating. Sa nakaraang taon po. In fact, previously po, may 3 cruise ship sabay-sabay na dumaong. Wala namang aberya. Walang aberya. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na experience po natin yan. Pero sabi ko nga po, yung mga katangi-tangi, yan talaga ang yayari sa iyo. Yan yung tatama sa iyo. Yung mga minsang ganyan. Correct po. So sabi ko, ang may problema talaga kako dito, yung po talagang mga organizer, talagang hindi po nila pinaghandaan. At kitang-kita naman po, pati po yung 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 pagpo-process ng mga pasahero ay talagang tinipid po nila tinipid po talagang hindi po natin ikakaila yun. Kasi isipin niyo po, yung pong pababa, syempre may immigration po yan. Yung pong palabas, may immigration, paakyat po may immigration. Hindi, nai-imagine ko yung kinukwento niyo, salu-salubong yan libo. 2,000. Ang laki pala ng barkong yan. Kasya ang 5,000 pasahero? Hindi, palitan. Hindi ba palitan? Hindi po. Kasakay din yun ulit. Yung bumaba. Dagdag. Pambihirang patis. Kasi baka mag-TNT dito yung mga bumaba pag hindi mo na pinasakay. Hindi, saka pala GM, let us emphasize na itong mga nagkukrus na to, mga seniors na, mga retired to, kaya ang babagal, hindi makabuhat yung iba dyan, di ba? Kaya nga po, Katunying, Jerry, in fact, yung pong iba dyan ay naka-wheelchair pa po, no? At pati nga po yung wheelchair, ayun po, nung tayo po, pumunta po yung mga, natin dyan, kaya yung mga kawani po natin dyan, para makita ano ba talagang nangyayari dyan. Kulang din po pati wheelchair, hindi po handa. Pero babagin ko lamang po, Katunying, Jerry, yung po mga nakapost po na litrato, makikita po natin dyan. Pinapakita nyo po sa monitor nyo po. Bagamat yan po ay talagang kuha doon, pero alam nyo naman po dyan, kung minsan yung narrative po ng litrato, iba po sa actual na nangyari po. Totoo po yan yung mga kuha na yan, pero kung palalabasin po talaga at ang narrative po niyan ay nagsisiksikan, may mga litrato din po at video po tayo, kuha nung actual na araw na yon, na makikita naman po na hindi naman parang sardinas na gustong palabasin po dyan sa mga litrato. May aberya po talaga sa proseso, admittedly, pero hindi naman po talaga yung pinapalabas po na nagkukulumpunan po yung mga tao na ganyan po na generally po doon sa area. Medyo bagamat sabihin nga natin kahit gaano katinding paliwanag pa ang gawin natin dito, ang damage malaki sapagkat dumaan po sila sa ibang mga Asian countries. Ang sabi nga po GM dun sa post flawless, wala silang naramdamang ganitong klase ng problema dito, never again in the Philippines daw Actually, Katunying, hindi lamang po sa ibang Asian countries, sa ibang terminal din po ng PPA, dumaan po yan sa Boracay at sa iba pa pong lokasyon dito sa Pilipinas. Okay naman. Nasabi din po nila na okay po sila, dito lang po talaga sa Pier 52. Wala bang kanyan, GM, wala ba kayong penalty agad-agad dyan sa Asian terminal?
yan po ang pinag-iisipan po natin, ano, at talaga pong Katunying, sabi ko nga po, ang isa sa penalty po na gagawin natin yan, talagang ititigil po natin yung operasyon nila kung hindi talaga nila maiayos yung ganyang klaseng trabaho po. Kung ititigil doon, meron ho bang ibang pwedeng pagdaungan dito sa Maynila? Well, yun nga po ang problema. Kung dito po sa Maynila, ay wala pong mapagdadaungan ganong kalaki, no? Kaya lamang po sa ating pong pag-iisip, kung pipilitin, tapos ang mangyayari naman po ay kahiya-hiya po yung bayan natin. Siguro mag-offer na lang po tayo dahil napakarami din naman pong ibang lokasyon sa buong Pilipinas. Huwag na sa Maynila. Mas maganda. Tama po. Huwag na sa Maynila. Anyway, GM, maraming salamat po sa inyong paliwanag. At least naintindihan natin yung kabuuan ng kwento na to mula po sa inyo. Thank you at Thank you, GM. Happy weekend. Maraming salamat po, Katunying, Jerry, at happy weekend po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you. Si GM Jay Santiago ng PPA. Pangunahing balita. Lilipad po si Pangulong Bongbong Marcos pa Tokyo, Japan para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit ngayong araw. Ayon sa DFA, nakatuon ng 3 araw na summit sa kooperasyon sa pagitan ng Regional Bloc at Asian Economic Giant. Nakikipagpulong din si Pangulong Marcos kay Prime Minister Fumio Kishida sa Akasaka Palace bukas at dadalo sa Asia Zero Emission Community Meeting sa Linggo. Kasama ng Pangulong Marcos sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos, Speaker Martin Romualdez at ilang miyembro ng gabinete. Hindi lang sa trabaho maaasahan ang minorya, kundi maging sa minorya sa Senado, kundi maging sa kantahan. Nagduet sa Biritan sina Senator Risa Ontiveros at Senator Coco Pimentel sa holiday gathering sa Senado. Wala ba tayong sample dyan? Sa Christmas lunch na inorganisa para sa Senate media, kumanta ang minority senators ng You've Got a Friend. Pam, 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 pam. Bukod dito, hinara na rin ni Pimentel ang audience ng awiting Christmas in Our Hearts kasama ang may bahay na si Katrina. Ibinahagi ng senador ang mga kuhang video ng kasiyahan sa kanyang Facebook page. Susunod! Tito Boy! Yung palang kumbatsero, makakausap pa ba natin yung magpapagawa ng ospital? Sige. Mother? Yuel, ano ba? May kinalaman sa budget na yan? Sa budget? Makakausap ba natin yung gumagawa ng budget? Unahin natin, wala na tayo oras. Uuwi na kami. Uuwi na kami. Sige, uuwi na kami. Titigilan na namin to. Para si Jason Tiago, nabuwisit na no? Tigilan natin yan. Para si Wag na natin mag-cruise. Wag na mag-cruise. Tigilan na natin yan. Ang laki ng bakor pala nun, ano? Kasya 5,000. Akala ko naman kung batyero ganito. Pagbaba nitong mga Filipino-American at foreigners dito, mga maglilimayon muna sila dito, aalis muna yung vapor. May papalit. Hindi pwede. Kasi kanila yung kwarto ron, mga kwarto ron, may-ari na nun eh. Hindi, yung mga nakatira na yun. Dala-dala na nila baka mag-TNT dito yung mga yan. Dala-dala na nila maleta nila. Baka mag-TNT dito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:38. Berna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:44 ng umaga. Balik-balita tayo, isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla ang panukalang iksian sa 4 na taon ang isang termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo pero payagan silang manungkulan ng hanggang 2 termino. Ipinanukala rin ni Padilla na dapat ay joint candidates ang Pangulo at Vice Presidente. Pinadadagdagan din ni Padilla ang bilang ng mga senador sa 54 at palawigin ng 8 taon ang kanilang termino habang 4 na taon naman sa mga kongresista. Paliwanag ni Padilla, mahalagang i-extend ang serbisyo ng mga halal na opisyal para mabigyan ng sapat na panahon para matupad ang kanilang legislative agenda. Mas malaki ang pondong makukuha ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng 5.768 trillion national budget para sa susunod na taon.
Ito ang masayang ibinalita ni House Speaker Martin Romualdez sa awarding ng Seal of Good Governance para sa mga natatanging lokal na pamahalaan na ginanap sa Manila Hotel. Ayon kay Romualdez, nakapalob sa lalagdaang 2024 national budget ang probisyon para sa epektibong implementasyon ng Mandanas Ruling. Sa ilalim ng Mandanas Ruling, titiyakin na may sapat na pondo ang mga LGU dahil tinaasan na ang share o ang parte ng mga lokal na pamahalaan sa national revenues. Hindi masabi ng DTI kung doable o posible pang mapagkasya ng pamilyang Pilipino ang 1,000 pisong budget para sa Noche Buena. Ang paliwanag ni DTI Undersecretary Maria Blanca Kim Bernardo Lokin. Napakahaba ng pangalan. Nakadepende sa laki ng pamilya at standards ng tipikal na pamilyang Pilipino ang halaga ng tamang budget na pang Noche Buena. Pero matitiyakan niya ng DTI ay mahigpit nilang minomonitor ang presyo ng mga Noche Buena product kabilang ang ham, cheese at spaghetti. Yo! Naglatag ang Cebu Pacific ng mga paalala para sa mga biyahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Para maiwasan ang sobrang stress, pinayuhan ng SEBPAC ang travelers na agahan ng 3 hanggang 4 na oras ang pagpunta sa airport. Maiwasan din ang mahabang pila kung mag-check-in sa pamamagitan ng official SEB mobile app o managing booking section ng website. Ang mga pasaherong mag-check-in online at walang check-in baggage ay maaari nang makapasok sa Gate 1 ng NAIA Terminal 3 at dumiretso sa boarding gates. Hinimok din ang mga pasahero na bumili ng prepaid baggage online sa pamamagitan ng SEB website. Kabilang pa sa tips ng SEBPAC para sa maayos na biyahe ang pag-self-tag sa check-in luggage at pagbusisi sa flight information upang hindi maiwan. Ang susunod naman po ay ang paglalatag ng Philippine Airlines para sa mga pasahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Para parehas. SEBPAC lang ito eh. Samantala, maglalatag din po ang Cathay Pacific. At susunod din po ang Air Asia. At ang kanilang mga payo sa mga pasahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Abangan din po ang ilalatag ng Singapore Airlines. At ang ilalatag namin banig dahil kami matutulog na. (7:48) ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 8 o'clock. Ito daw pong grupo ng Manibela ay nakipag-riding in tandem sa Piston. Sa kanilang tigil pasada sa Pasig area. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Actually, at Jerry, sumama na nga ang grupong Manibela sa tigil pasada ng Piston dito sa Pasig Mega Market. Sa kabila nito, may mga jeep pa rin buhay sa iba't ibang ruta dahil na Pasig, Quiapo at Marikina. Kaya ang siste, hinaharang ng grupo ng mga kapwa nila chuper kahit iba ang ruta o grupo ng mga ito para palalahanang sumama sa kanilang ipinaglalaban kontra sa consolidation deadline at EU Modernization Program. Nagtipon itong mga miyembro ng Manibela pero hindi naman talagang sa pilitang hinaharang lahat ng buhay pa rin jeep kaiba. Doon sa nakita natin kahapon kung saan tinatanggal ang piston yung signboard ng kanilang mga kasama. Pero kahit may ilang buhay pa rin, mahaba ulit ang tila ng mga stranded na pasahero sa Pasig Mega Market ngayong araw na ito ng Biyernes. Samantala, Anthony at Terry nakarating na sa Pasig City Hall hindi lamang itong mga pangaharang kundi ang umano'y banta ng pananakit ang ilang kasama sa tigil pasada. Kwento sa DZRH ni Calvin Valverde ng Pasig Action Line Division, magsumbong ang isang tsuper na inambahan ng isang kapwa niya driver dahil sa hindi pagsama sa strike. Pakinggan natin siya. Around 6:30 may sa amin na isang driver na hinarang nga daw po sila, then inaambaan na sila nung other driver. Tapos pinagbabantaan po sila na sasaktan. Anong biyahe yan? Quiapo. Ang tinig ni Carvin Valdeverde ng Pasig Action Line Division. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, 52. Andito naman si RH23 Edwin Duque dahil meron daw pong ipapakalat na mga pulis sa Valenzuela. Uy, yung Valenzuela pala, binabati natin ha.
Itong si Mayor Wes Gatchalian. Abay, ang Valenzuela pala ay nabigyan ng gawad. Seal of Governance, Good Local Governance. Good governance. Highest recognition from DILG. Only 11 out of 17 cities in NCR were recognized. Kaya congratulations, sa mga nabigyan ng award. Mayor Wes Gatchalian, congratulations! Ala ba tayo dyan? Ala ba tayo dyan? meron daw mag-iikot ng mga pulis dyan sa Valenzuela. Gano'ng marami yan? RH23 Edwin Duque. Kami na Edwin! Jerry, Kato Jig, malamang ay nakahanda na dahil nasa 300 na Valenzuela Police ang nakatakbang diniploy ng Banda Police District mismong sa pagdaos ng aktibidad ng Manila Film Festival bukas araw ng Sabado. Iniyak ni Police Colonel Destora Jr. na nakasentro yung sa People's Park ang mahigpit na seguridad dahil kaya kumanong dumugin dito ng mga taga-Valenzuela na sabik na makita ng personal ang mga artista na sasama sa parade. Ngayon pa lamang ay kasado ng gagaling seguridad ng Manila Police District na sinabibilangan ng Caloocan, Henti, Malabon at Naputas Police. Nag-umpisa ng parade bukas mula Naputas Centennial, kandaan ito ng Malabon, Caloocan, papasok ng MacArthur Highway hanggang sa People's Park sa Valenzuela. Isasara naman ang southbound lane ng MacArthur Highway mula sa Karuhatan, Marulas dahil okupan ito ng mga float ng mga artistang kasama sa parade. Kanina pa lamang ay maagang-maaga yung mga membro ng NNDA ay inaayos na at yung mga bakal ay mag-grill para sa kontrol ng mga tao ay isinayos na sa oras na ito. Mula pa rin sa Valenzuela, pa rin sa RH23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod! Dito boy! Gimmick lang kaya yung paghihiwalay ng Katniel? Yan po ang... anong ibig sabihin? Hindi talaga naghiwalay? Hindi talaga naghiwalay? Mukhang matindi itong... Ang dami ng picture na lumabas? Nako. Na nagpapakita kung bakit daw, ang laki daw talaga ng dahilan ng ng hiwalayan? Nako. Ano ba yan? Nako. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... Pangunahing balita! 7:53. Ikaw, Kapopoy, nililito mo ako, Kapopoy eh. Oy, baka gusto nyo nang magpalit ng bubong, baka may butas na. Tama-tama, hindi masyado nag-uulan ngayon. This is the best time. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Subukan na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website, cherryauto.ph. Pangunahing balita sa showbiz. Yes! General Reuben Theodore Sindak, Josh Maraynaga sa Induga Boss. Mata na ka mo! Magandang umaga ulit kay Kuya Rolly Romero at kay Mantochi na laging nakatutok sa atin. Inaabangan kung ano ba itong latest. Totoo nga bang hindi naman totoo ang hiwalayang Katniel? Ang dami gimmick pa lang namang, ba ito? Ang dami pa namang naapektuhan diyan gimmick lang. Gimmick lang ba 'yan? Alamin niya natin ang balita mula sa ating showbiz legend Mori Alino. Magandang morning! Yes! Ayan. Bumalik may na. May pagkano rin, Yan original. Yes!
Well, nakakaloka sa super mega kabaliw ka Tunying at ka Jerry dahil kahapon ay sabay na dumating itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa sa ABS-CBN Christmas special na ginawa sa na ginawa sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayan. Parang nalito ka na dun Iba yata yung Christmas special. I'm sorry. Teka, mali. Oo, kasi andito ako. Kahapon. Ayan. Yung Asian Artist Awards. Oo. Magkasabay na dumating itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa Bulacan para sa Asia Artist Award 2023. Sakay ng isang sasakyan? Yes! Tapos ang nakakaloka, sweet daw ang dalawa. Pero ang sabi, yun daw kasi ang ipinalano ng ABS-CBN. Pero marami ang nagsasabi na posible daw nagkabalikan. Kaya lang nananahimik. Pero ang sabi uli, ang dami kasing mga issue dyan Daming Ang daming issue dyan na magpunta sila sa Asia, pumunta sila sa Philippine Arena. Ang sabi naman, feeling ng mga reporter na mga chismosa na kasama ko kahapon dyan sa Grand Press Con ng When I Met You in Tokyo ni Vilma Santos sa darating na Metro Manila Film Festival, baka feeling daw nitong si Catherine Bernardo na lampasan yung kay Ann Curtis na na tawag dito subscribers dahil 20 million kay Ann Curtis, di ba? Ngayon pataas din ang pataas yung kay Catherine Bernardo. So parang ang daming naglalabasan. Pero suma total, kay gimmick o hindi, kay nagbalikan o hindi, maligaya ang mga tao. Dahil wala na yung gulo. Kumbaga, dahil masaya na si Catherine at si Daniel. Iyon ang palagay ng mga chismosang kasama ko kahapon na nagkukwentuhan nga kami diyan sa presscon o Grand Presscon ng pelikula ni Vilma Santos. Ayan. Basta, ang masasabi ko lang, sweet daw yung dalawa at nag-kiss pa raw sa pisngi ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! 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 Yes! Yes! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!